Hello guys! Magandang araw naman sa inyong lahat. Nagbabalik na lang po ang inyong Togski TV. Welcome back to my channel guys. And kung bago lang po kayo sa channel na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification button guys. So last time guys, nag-upload tayo ng mga videos kung paano mag-online booking sa PSA o kaya sa Philippine Statistics Authority, kung paano kukuha ng mga certificates guys. So kung nakikita nyo yon, please watch it now guys. So ngayong araw ito guys, yung pag-uusapan naman natin yung kung paano makapag-cancel ng booking o kaya i-reschedule guys. I-reschedule nyo kung halimbawa hindi kayo makapunta sa schedule nyo guys. So ayun, pag-usapan natin. Intro muna tayo. So, ayun guys, ito po yung gagawin natin. Open lang natin yung email address natin. Kaya Gmail, Yahoo, ano man yan, kung saan po nakalagay yung appointment booking nyo sa PSA. So, yung gagawin po natin guys, i-open natin yung appointment slip or yung appointment booking nyo sa email nyo kasi doon nakalagay doon. So, ito yun guys, halimbawa sa akin. May temporary email ako, ayan. Yan yung temporary email ko guys. So pagkatapos niyan, pag i-open na natin yon, nandyan nakalagay yung appointment slip. Diba? Yung nakaraan dyan. So balik tayo, back tayo. Dito makikita yung appointment slip. May nakalagay dyan guys na reschedule, cancel, o view appointment. So, halimbawa po guys, kapag reschedule po yung gusto nyo, ayan, yun yung view appointment. So, i-view nyo yung appointment slip ninyo. Yan guys, o yan. For example, sa akin, Togski TV de la Cruz. So, kung ano yung purpose guys, saan yung outlet na kukunin nyo, ano yung date, time, nandyan po yan nakalagay guys. Ngayon naman, kapag hindi nyo mapuntahan or may ibang lakad po kayo, kaya gusto nyong i-reschedule, i-cancel yung appointment nyo guys. So, back nyo na lang yan, yung appointment slip nyo. Pagka back nyan guys, may nakalagay na reschedule. Ayan. So, reschedule o kaya cancel. Kung gusto nyong i-reschedule guys, halimbawa, conflict yung schedule nyo sa date ng appointment nyo sa PSA, i-reschedule nyo lang yan guys. Tapos, ayun, may nakalagay, are you sure you want to reschedule your appointment in Pagadian City? Ayan. So, dyan guys, gusto nyong i-reschedule, may nakalagay dyan na date. Okay? So, halimbawa, kung gusto nyo ng ibang date, ibang petsa, gusto nyo sa September 1 instead sa August 31, September 1 kayo. So, ayan guys, yun yung mga available na schedule. Yan yung mga available na date at saka time. So, for example, sa akin, gusto ko sa September 1. So, yan, September 1 po yung pipiliin natin. Yung naka-blue po, yan po yung mga available na scheduled date or scheduled time. Ayan guys, dyan po kayo mamimili. For example, ito sa akin, 8 AM. So, click nyo lang next. Tapos, i-check nyo naman ngayon kung sakto na ba yung schedule na kinuha nyo. September 1 na po. Kung ganun pa rin ba yung certificates na kukunin nyo. Yan, birth certificate, tsaka Sinomar. Confirm nyo lang yan, guys. Pagkatapos nyan, sabi dito, appointment confirm. You have successfully booked an appointment in Pagadian City on Friday, September 1, 2023, 8 AM. Yan po yung bagong schedule nyo. So, ayun, guys. Ganun pa rin. Print nyo na rin yung appointment slip nyo. May bago na po kayong appointment slip. Ang nakalagay dyan, September 1 na po,
2023, 8 a.m. So may mga important reminders si PSA. So sabi niya dito, number 1, be at the PSA CRS outlet at least 30 minutes before your appointment schedule. So dapat 30 minutes nandun na kayo sa outlet ng PSA kung saan man kayo nakapag-book. Tsaka bring your valid ID. Tsaka yung babayaran nyo. Ayan. Yan yung mga mahalagang paalala ni PSA, guys. Kaya dapat nyo sundin yan. Kasi kapag hindi nyo susundin, hindi kayo mabibigyan ng mga certificates kung ano yung dapat nyong kukunin. At saka dito, guys, may paalala rin si PSA. Yan yung mga pamaraan sa application. Yan, basahin nyo lang yan, guys. May nakalagay dyan. Pagkatapos nyo nang mabasa yan, guys, yan yung last note ni PSA na dapat huwag nyo ngang kalimutan yung valid ID nyo. Kasi kapag wala kayo niyan, hindi po ibibigay ni PSA yung certificates na kukunin nyo. So, pagkatapos nyan, guys, print appointment form nyo na lang din. Ayan. So, lalabas na yung bagong appointment slip nyo, tsaka print nyo na lang. At yan din yung dalhin nyo sa PSA. Kasama na po yung valid ID at saka yung babayaran nyo po kay PSA. So, ayun po guys. Yan po yung paraan para makapag-reschedule tayo ng appointment booking kay PSA o kaya sa Philippine Statistics Authority. So, lagi nyo lang po tatandaan guys, kapag kailangan nyo ng reschedule, so, dapat, before po sa date ng appointment nyo, reschedule nyo, tapos ilagay nyo na lang doon kung ano yung reason kung bakit nyo na-reschedule. So, yun yung guys. So, hanggang sa muli pa rin. At saka, kung nagustuhan nyo to yung video na to, please share and subscribe na rin and hit the notification button guys. So, kung bago lang kayo dito, please po, pakisubscribe po ng channel na ito kasi para po may mga bagong updates tayo sa mga videos o kaya sa online tutorial po kung paano po i-online yung mga online transaction po dito po. So, hanggang sa muli, this is your Togski TV. God bless everyone. Thank you.